Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. December 15 to 21. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga hindi pala, nag-shutdown pala ako sa comments. Sorry, no? Sorry Cancer, nag-close ako ng comments kasi may mga nagko-comments na hindi masyadong maganda, no? Parang nakakabastos ba? No, nakakabastos talaga. Parang ano na sila na, wala lang, hindi, medyo, ang ano ko kasi sa Cancer is ano ano ba yun? Respectful person, pero parang, hindi naman kayo lahat, syempre, hindi kayo lahat. Respectful person ang para sa akin yung Cancer, pero parang yung nag-comment na yun, grabe, parang hindi siya, parang na ano tuloy ako sa Cancer. Sorry ha. Kung gusto niyo ng energy nyo lang talagang sumaka natin para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. Tandaan nyo palagi na this is a general reading. Okay? Hindi ito lahat magre-resonate sa inyo or maaari kung hindi ito nag-resonate sa inyo, ibig sabihin, hindi nyo energy nakuha natin. Sana mas maintindihan nyo yung ating mga reading, no? Okay. Yung iba kasi parang nawawala sa linya yung mga sinasabi nila. Parang, I hope hindi mangyari sa inyo yung mga ginagawa nyo. Okay? Tandaan nyo, what goes around, comes around. Okay? Tingnan natin, Cancer. Merong pagtatapos, ano? We have the coffin. Isibihin, may pagtatapos, may pagsisimula, may mga chismis, at may pagkalito. No? Thank you. Tingnan natin si Bouquet. Okay. Paano pwede kong malaman kay Birdie? Kay Birdie na yan. Thank you. Medyo may pagkalito ka, no? Nagkakaroon ka ng stoplight. Tingnan natin. Yung stoplight siya, di ba? Si Pusa. Tingnan natin si Fish. Pwede explain niyo po sa akin si Fish para kay Cancer? Thank you. We have the 8, oh. Di ba? Para kang nagbe-bake dito. Kaso, I don't know why. Kasi, parang you feel sad dito sa 8 of heart na to, no? Parang handito yung sitwasyon na nagwo-work ka o may mga ginagawa ka na bukal naman sa puso mo, pero parang there's something happen na nagkakaroon ka ng disappointment, you're in a pain, di ba? Parang handito yung sitwasyon na, halimbawa, nagluluto ka ng cake, parang ginagawa mo yung effort mo, yung best mo doon sa situation, pero bakit parang may kulang? Bakit parang ang sad ko? Bakit ganun? Parang ikaw nadi-disappoint ka or maraming nadi-disappoint, pero kung tutuusin ginagawa mo naman yung yung best mo dito. Kaya nakita ko that you are sad. Kung titignan mo, 'di ba, si Heart, 'di ba, nakita mo si Heart para siyang may bandage dito. 'Di ba? Parang handun yung situation na 'di ba, andyan siya, 'di ba? Tapos parang there's no space. Parang sinasabi dito, "Oh, sorry, you have no space dito sa situation na 'to." Parang you need to getting away or parang mas kailangan mo na atang mag-walk away or mag another path or mag-change ka ng decision mo. If may nararanasan ka na hindi masaya sa buhay mo this time, 'di ba? It's time to decide. Yan. Okay. Kasi nakita ko rin si Coffin no? Okay, Cancer. So nakita ko sa'yo. O, 'di ba? Tingnan mo naman, si 6, Labat kung laban. Oh, 'di ba? Sabi ko sa'yo, 'di ba? Laban lang. Okay. Okay, so nakita ko sa'yo, we have the coffin. Yes, we have the coffin. Ibig sabihin is there's an ending. Either may nawala, there's a loss, may namatay in the past, ganyan. O kaya may mga sitwasyon dito na it will end because
andito yung situation na nagsha-shattered yung dreams na, no? Kumbaga, handun yung sadness, handun yung unfulfillment, andun yung dreams na to is nag-shattered. May mga wish come true or may mga hinihiling ka na sana is maging ganito. Pero andun yung napalitan siya ng lungkot, kumbaga. Kumbaga, it's more on dissatisfaction in negativity dito sa sitwasyon na to, sa nakita ko dito. And also, andun talaga yung mga depression, there's a sadness, pero when it comes naman kasi dito, is, kasi there's an ending and the beginning kasi is the coffin. Ibig sabihin, there's a transformation na magaganap sa buhay mo, no? Kang with the bukit din kasi is na nakikita ko dito is you need din malaman mo na you are the very important person. Yung worth mo, 'di ba? Sinasabi rin dito na you are gifted, ganyan sinasabi dito, no? Kumbaga, handito yung sitwasyon na don't be sad, no? Huwag mong isipin na you are alone at wala nang tutulong sa'yo. There's a hardship ikaw kasi na pinagdadaanan this time, pero know your worth, know your value. Kumbaga, kahit saan ka dalhin, kasi handun yung, kahit saan ka kasi dalhin answer, hahalimuya ka na para kang flower, no? Sa nakita ko dito. Kasi kung titignan mo si pusa, 'di ba, parang nandun ka sa sitwasyon na parang there's no one na nagki-care sa'yo dito kasi parang nakatingin ka dun sa ano, bakit ganun sila, ganyan. Parang handun yung nag-iisa ka lang, ganyan, na nagiging hard para sa'yo yung situation na pinagdadaanan mo this time, either to your work, either to your relationship, either sa mga kaibigan mo, kapatid mo, ganyan, o sa paligid mo, no, na dinaranas mo ngayon. Pero handito rin naman na in a part of this sadness na to, meron namang joy and happiness ka na mararamdaman. Maaring may tao dito na they will give you an advice, makaka-receive ka ng gift or advice, ganyan, magkakaroon ka ng kaliwanagan, ganyan, sa nakita ko dito. May mga kasiyahan din ako nakikita dito. Ano yung anak? Anak ko. At yun. May mga kasiyahan ka na ano, na mararamdaman din, no, sa ibang aspeto ng buhay mo. Pero ingat ka rin, hindi ko man masabi kung itong pag-iingat na to is magiging good yung mga pambobola, no? Kasi meron din na kasi ako nakikita dito na pambobola. Pero kasabi kasi siya ni Bird, ibig sabihin, may mga pambobola or pagpapayo ako na nakikita na hindi totoo. Kasi si The Bird kasi is a chismis, no? Si The Bird kasi is a situation na na may mga merong mga nasa paligid mo na nakakapagbigay sa'yo ng dipon, may mga battle ako nakikita sa'yo na pinagchichismisan ka, pinag-uusapan ka dito, no? Kasi talagang pinag-uusapan ka. Pinag-uusapan ka dito. Kasi katabi siya to. Kumbaga, umaano siya, 'di ba? Yung smell niya humahalimuyak sa paligid, no? Sa nakita ko dito. And yun nga, pinag-uusapan ka raw dito. May mga small problem ako nakikita. Yung iba dito kasi is nakakaramdam talaga kayo ng deep anxiety or pagkabalisa, no? Isa rin siguro yon sa mga tao na dinadaldal ka, chinichismis ka. Dumadaan ka din sa sitwasyon mo na medyo may pagkalito, no? Kung saan talaga yung way mo this time. Ang nakikita ko dito. Medyo nalilito ka ata. No, kasi andito yung sitwasyon na maaring iba sa inyo is nabubuli, nagkakaroon talaga ng sadness sa'yo. This time, na andito rin yung, sana walang mangyari na ano, no, physikalan. Kasi may emotional or physical ako nakikita dito. Yan, mga bully person. Kasi dapat titingnan mo dito, diba? Simula pa lang, medyo ano na yung ano mo, medyo hindi na maganda. Kung titingnan mo dito si Bird, 'di ba? Meron siyang flower dito. Kumbaga ikaw 'to si flower kasi ikaw 'to flower, 'di ba? Ikaw 'to si flower. Kung titingnan mo 'to si Bird, 'di ba? Nag-uusap sila. Parang handito kay parang handi sa nasa under kanila, 'di ba? Yan, nasa under kanila na pinag-uusapan kanila dito. Maaring dito ka, titingnan mo nga 'to si Pusa, 'di ba? O 'di ba? Parang they ready to fight, kumbaga. Nandun yung pambubuli kumbaga sa nakita ko dito. And nandun nga, dito ka sa sitwasyon mo na medyo ikaw is nalilito in what direction ka pupunta, no? Siguro ano, you need to escape, no? You must, you must to let go. O
i-let go mo yung dapat mong i-let go. Hanapin mo yung path mo. Minsan tanungin mo rin yung sarili mo, ano makapagbigay sa'yo ng fulfillment, ano makapagbigay sa'yo ng happiness, ganyan, enjoy, ganyan. Try another path, diba? Try another decisions in life. Or may mga dapat ka i-let go, ganyan. Nasa sa'yo yon paano mo umpisahin yung buhay mo na mabago sa nakita ko dito. Tingnan natin. Anong energy ni Cancer this week? You are the survivor, Cancer. You are the survivor. You need to keep fighting. No, sa nakita ko to, isang-isa na lang ma-reach mo na. Kumbaga, itong 9 na to, yung isa diyan is yung offer ni universe sa'yo. Kailangan mo lang talaga siguro mag-action and mag-movement, 'di ba? Mag-movement ka. Yung isa na yun is no-offer yung sa'yo. You need to trust to your intuition. Anong energy ni Cancer this week? Cancer. Universe, anong parating kay Cancer this week? Anong parating kay Cancer this week? Wow. Ba? May parating sa'yo. Anong dapat iwasan ni Cancer this week, Universe? Yung angels mo, oh. Binabantayan ka. And the Tower. O, diba? Binabantayan ka talaga niya. Universe, bakit po, ito ang kanyang energy this type ni Cancer? You show me. Thank you. Okay, ang energy mo this week is to planning, no? Sa nakita ko to. You need to plan kung ano yung mga dapat mong i-let go. Yan, nakikita ko dito. And sinasabi rin dito na plant very carefully. Kasi sa ngayon is, yes, maaring ikaw or there's a person here na nagkakaroon ng doubt, no? Sa'yo. Sa nakita ko dito. Andito ka sa sitwasyon mo na you are cooperating or partnership either sa iyong family, sa iyong mga kasama sa trabaho, sa nakita ko dito. And kaso, ang nakikita ko dito is, yun nga, there's a sadness or maybe this week kasi may situation daw na medyo masasaktan ka, no? Maybe there's a bullying or may maririnig ka sa mga kasamahan mo sa trabaho, ganyan, o sa family mo ng hindi maganda. Yan. Also, this week is a pagpaplano. Pagpaplano ng iyong future this time sa nakikita ko dito. Maaring magkakaroon din ng mga pag-uusap or collaboration or partnership dito, no, sa nakita ko dito. Sa isang tao, a family or matanda. Ako nakikita. Maring kaedad mo or mas matanda sa'yo na 1 taon, 3 taon, mga ganyan. Or 6 na taon, mga ganun. Or pataas or pababa or vice versa tayo, ganyan. Magkakaroon ng communication to someone. Ako nakikita dito. As someone na who is very stable. Yan, magkakaroon ka daw ng communication sa tao na stable person. Maaring ito is in a 3 days to 6, 3 hours, 6 hours, or 6 days or 6 weeks, ganyan. Nakaraan na or mangyayari pa lang sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko sa'yo. Yan, mga pagpaplano this time, no? Kung ano yung mga dapat i-let go, ganyan. Ingat ka rin sa bully. Lumabas na naman si bully mo.
Medyo nagkakaroon ka lang talaga ng doubt dito, no? May doubt talaga ako nakikita kasi andun ka sa sitwasyon mo na you don't know how to proceed. If you take it action or not, ganyan. Handun yung two-path para sa'yo. No? Handun yung maybe you are starting na magkaroon ka ng plano to prepare, no? Kung saan yung destination mo this time. Yan. Iba dito, siguro magkakaroon ka ng expansion, no? Sa nakita ko dito, maaring hahaba pa yung situation mo. Kasi ang nakita ko dito, matagal ka na rin naman nila na binubuli at matagal ka na rin nakakaramdam ng sadness dito sa nakikita ko. Baka nga iba sa inyo is a 13 years, months, weeks, or 3 years, or 10 years man yan, or 6 years man yan. Baka more than pa iba, di ba? 2 years, 2 weeks, 2 months, something ganyan. Months man iyan sa nakita ko dito, no? Baka binubuli-buli ka na talaga nila. Tingnan natin ang parating sa'yo. Bakit po ito ang parating kay Cancer? Okay. Wow, we have the world. Ganda. Okay, ang parating sa'yo is a travel, no? Okay. Maaari magkakaroon ng travel. Either pupunta ka ng Pilipinas or may lakad-lakad ka dyan sa tabi-tabi, no? Ang nakita ko dito, may getting together. Yes. May getting together, either getting together or celebration ako nakikita dito. Maaari may getting together with a close relationship, family unity, reunion, mga ganyan. May coming home ako nakikita. Baka nga may pauwi ng Pilipinas o pauwi ng ibang galing probinsya o ikaw ang pupunta, mga ganyan sa nakita ko or vice versa tayo. Magkakaroon daw ng mga surprise parties, event, ganyan. And also, baka iba dito may pupuntahan kayong wedding, ganyan. Merong mga movement kasi akong nakikita this time. Kumbaga, handito rin yung sitwasyon na, yes, may mga communication ako nakikita dito. Siguro may mga bago ka makikilala this time in your traveling, if you have, kung meron ka, no? Hindi man siya, kasi ang nakita ko to is a traveling either a land, yung sa lupa, or air. Ang nakikita ko dito. Ganyan. Baka iba sa inyo is, may sasakyan kayo, no? Sa nakita ko. May mga communication, ako nakita. May mga bagong communication or you will free. You will feel free. You will feel free. Yan ang nakita ko dito. Iba siguro dito sa inyo is a 4 days, 7 days, and also we have, the magician is a 1 kasi. No? Days man yan, oras man yan, or weeks man yan. Or maaring by the next year, no? Baka meron kayong mga travel by January. Baka meron kayong travel by the April, ganyan. Nakita ko. Mm-mm. 7, 8, 9, 10, 11, o baka 11 days, baka 12 days, ganyan. Ano ba yung 10? Anak, ingin na anak ko yan. Yan, meron daw kayong mga lakad at may mga getting together, may mga communication din ako na nakikita sa iyo. Ganyan. Ano dapat iwasan? Meron ako nakikita sa iyo dito na beginning. Kasi may nakikita nga akong action. Parang nandito yung situation na na parang makakaramdam ka ng stability this time, no? May feeling ka na parang na may saya ka this week na mararamdaman also. Para din yung stability of security sa sarili mo. Kumagahan din yung self-esteem. Tingnan natin. Kung dapat mong iwasan. Anak, parang basa yung balikat ni mami ah. Bakit po, universe? About saan po, universe? Oh, okay. Tama yung sinasabi ni universe ah. Pwedeng ni universe.
Yes, 'di ba? Iwasan mo daw yung sitwasyon na maguluhan 'no? Iwasan mo daw and you need to be aware na na mag-shattered or hindi mo makamit yung mga dreams mo this time 'no, sa nakita ko. Tsaka yung you need to be aware din na may na may tao na nahihilahin ka pababa para mawala yung positive thinking, yung positive energy mo kasi we have the sun, oh, 'di ba? Kumbaga, ito yung mga tao na umiwas ka doon. Kumbaga ito, we have tower and the sun kasi ibig sabihin, umiwas ka sa mga tao na ibabaksak ka. Yung sisirain nila yung mood mo, yung kasiyahan mo, yung energy mo. Kaya kasi it's wasting time, no? Wag mong wag mong wag mong sayangin yung positive energy mo na mahatak pababa dito, no? Kumbaga, you need to be aware also magkaroon ka ng self-evaluation and syempre kailangan mo daw ngayon na mag-awakening, no? Sinasabi dito, you need to abandoning yung situation mo na unti-unti kang bumabaksak dito. Kumbaga, kamten mo yung mga dreams mo, yung mga wish come true mo, yung iyong fulfillment, yung iyong happiness, yung iyong sun. You need to protect your energy kasi we have the sun. This is your energy. Yung kasiyahan mo kasi this time is parang na babaksak. Pero if pero kung magkakaroon ka daw ng pagbabago ng iyong mga decisions in life or may mga sitwasyon ka na ile-let go this time, mapoprotektahan mo ngayon yung happy energy mo tsaka hindi mawawasak or hindi magsha-shattered yung mga dreams mo dito. Yan, nagkakaroon kasi ng distraction this time. Yung merong distraction or may mga crisis, problema ako na nakikita sa iyo, 'di ba? Dito pa lang sa una meron. Pero kung nakikita ko dito is if ever na yun nga, if you abandon a situation na nakakapagpa-shattered sa iyo or nakakapag-let down sa iyo is babalik kumbaga dito kasi si ano, your wish will come true, no? Kailangan mo na talaga ng action dito. And syempre nandun yung sun, you need to protect talaga yung sarili mo. Kasi there's a hope, ganyan. There's a hope and there's a success if you let go the past or abandoning a situation na nakakapagpa-drain sa'yo, no? Sa nakita ko dito. You will be success. Tingnan natin, oh, di ba? The sun again. Protect your energy, Cancer. Promise. Kung, oh, di ba? We have the Wheel of Fortune. It's time na ano, no? I-force mo yung mga idea mo this time, no? Kung ano yung mga idea mo, maybe a new project, a new beginning, a new creativity, kasi you have a knowledge or magkakaroon ka daw ng isang mental clarity this time to decide kung ano yung mga i-force mo. And kailangan mo daw yung i-force kasi there's a victory and success ako nakikita sa'yo. Kailangan lang talaga na ano, i-embrace mo yung pagbabago, no? Sa nakikita ko dito. Iba dito is magkakaroon kayo na may inspire kayo, no? May mga inspiration o may inspire kayo sa isang katotohanan or advice or a situation na magmumulat sa iyo. Kasi magkakaroon ka rin ng enlightenment. Magkakaroon ka ng enlightenment, maaaring mai-inspire ka doon to enlighten, to move, no? Sa nakita ko kung ano yung mga dapat mong i-move. Tingnan natin, Cancer. When it comes to a love is sarili, kapatid, magulang, kasama sa trabaho, anak. Kamusta sa love this week si Cancer? Ay. Okay, thank you. Universe, kamusta po sa love si Cancer? The Wheel of Fortune, oh. Uy, the universe is I love you daw. Thank you, universe. The universe and your angel is always love you. Tingnan mo, andyan si angel, so. Diba? Mahal ka daw ng taas. Lahat naman tayo mahal ng taas, pero this time is, siguro nakikita niya yung ano mo, yung pinagdadaanan mo. Siyempre, lahat naman love tayo ng taas. Mahal ka daw ni angels and ni universe. Universe, ano pong ano, kamusta ang kaperahan ni Cancer this week? Ay, tignan mo yung pera mo. Medyo sad, ano? Tingnan natin. Kamusta po yung kaperahan?
Universe, any advice kay Cancer this week? Any advice kay Cancer this week? That's it. Thank you, Universe. Okay. When it comes to a love, tingnan natin ang iyong love. Bakit po, Universe? The Star. O, diba? Ang ganda. Sabi dito, alam mo, when it comes to a love, you need to trust more to your intuition, no? Sa nakita ko dito, siguro, when it comes to a love, nagkakaroon kasi ng mga pagbabago. Maaring may mga nakakausap ka, no? May mga nakakausap ka na if you have a relationship right now, maaring marami ka nakakausap, no? Na iba-ibang tao. O syempre ate, iba-ibang tao. Marami ka nakakausap, kumbaga. Andito rin yung situation na mag-trust ka daw sa intuition mo, no, when it comes to a communication, no, if this is a love, sa nakita ko dito. Syempre, sinasabi rin dito, sabi ko nga sa'yo, di ba, mahal ka ng angels mo, mahal ka ni universe. Sinasabi dito na, and, kasi si universe is sinasabi dito na you're truly blessed ni universe daw dito. You need to trust lang that talaga yung intuition mo, yung mag-focus ka sa sarili mo, ganyan, ang sinasabi ito. May tao dito, when it comes to alam, may tao dito na very cold sa'yo, no? Kumbaga siguro, handito yung tao na nag-move on siya sa ibang direction, no? Sa nakita ko, ikaw ang nag-move on or siya yung nag-move on sa nakita ko dito. Kasi nagkaroon na pagbabago when it comes dito sa love na to, sa nakikita ko. Sabihin ko pala yung sabihin ko, we have the air in Libra, and we have the air in Aquarius, we have the Aries, Leo, Sagittarius, and we have the Fire in Sagittarius, and the Pisces, Cancer, Scorpio, yan. May, nandito yung tao na to is very cold or vice versa, maaaring nag-move siya, nandito rin nag-move, or nasa ibang direction na to, either ikaw or siya. Nagkaroon talaga ng a big changes with this relationship. Sinasabi rin dito na you need mo na kailangan mo na talaga na mag-focus ngayon this time sa sarili mo, have faith, trust to your intuition, trust to yourself, make a new direction, and kailangan dito ng positive destination or clear path, no, sa nakita ko dito. Mas ngayon is, kailangan mo ngayon ng mental peace, mag-relax ka, mag-rest ka, mag-meditate ka, it's time to rejuvenate, mag-recharge ka, bigyan mo ng time yung sarili mo this time, no, sa nakita ko dito. And take a breath, then sinasabi dito. Kailangan dito ng pagbabago. Kailangan mo ng healing this time, no, sa nakikita ko dito. And kamusta, bakit po ganito ang kanyang kaparehan, universe? Okay. When it comes sa iyong kaperahan this week, ang nakikita ko sa iyo is, ang sinasabi ito, medyo magulo, no? There's no growth na medyo magulo eh. Nakita ko dito eh. Parang handit yung situation na sinasabi dito na kailangan mo daw mag-save ng money. Kailangan mo daw na, wag ka daw makontento lang ng meron ka sa ngayon. Kumbaga, is kailangan mo din na, oo, yes, may trabaho ka. 'Di ba? Yes, may trabaho ka. Pero ang nakikita ko dito is you need to save money. Ang sinasabi dito. Kasi dito naman, di ba, parang hindi siya it's more on frustration, ganyan. Nakita ko dito medyo magulo, walang nangyayaring growth, ganyan. Walang blessing na biglang bumubugso sa nakikita ko dito. May trabaho ka lang. Yun ang nakikita ko dito. Kailangan mo lang talaga kasi it's more on negative yung pera mo this time eh. Kumbaga, it's time to save a money, no? Sa nakita ko dito. You need to think din daw ng future. Sa nakita ko dito. Okay lang daw na minsan maging sakim ka, no? Sa pera mo. Kasi iisipin mo, kailangan mo isipin daw yung future mo. Sa nakita ko dito. Kailangan daw isipin mo yun. Kumbaga, wag kang magpakulong sa isang sitwasyon na halimbawa mga kapatid mo,
pamilya mo, tatay mo, relasyon mo, ganyan. Huwag kang magpakulong sa kanila na minsan magdamot ka rin. Kasi it's for your future naman. 'Di ba? Porket halimbawa, nanghiram sila o gusto mo silang tulungan, 'pag hindi mo sila nabigyan, nagagalit na sila. Parang may mga sitwasyon kasi na wala kang magawa, ganyan. Ang nakita ko, siguro you need to hold tight muna yung pera mo, mag-ipon ka o mag-save ka ng money. Kailangan mo rin kasi ng new horizon o new beginning sa sarili mo, no? Hindi lang porket na yun kasi ang mahirap hindi naiintindihan ng ibang tao na lalo na 'pag nasa ibang bansa ka. Akala nila parang meron kang factory ng eh, 'no, ng paggawaan ng pera. 'Di ba? Ta's 'pag hindi nagbigay, andun yung kung ano na yung sasabihin sa'yo, porket nakarating ka lang ng pera, porket may trabaho ka ngayon. Hindi nila naiisip, halos hindi ka na kumain sa ibang bansa, 'di ba? Yung mga gano'ng sitwasyon. Yun ang hindi lang din naiintindihan ng iba siguro, 'no? O kaya kahit hindi ka nasa ibang bansa, nasa Pilipinas ka, 'di ba? Gano'n din. Kumbaga hindi nila naiisip yung frustration mo when it comes to a work, 'di ba? Hindi nila naiisip na tinitiis mo yung bully ng ibang tao, tinitiis mo na masaktan ka, halos hindi ka na matulog, tinitiis mo na ito lang ang kainin mo, 'di ba? Yung mga gano'n. Tingnan natin, ang daming sinabi ni ate, ang daldal. Tingnan natin ng advice sa'yo. Oh, okay. You have the Hermit. Okay, when it comes to advice, don't be delay. And saka yung kasi is nai-stuck ka. No, hindi yung nai-stuck ka hindi yung sitwasyon na parang gusto mo nang bumitiw or lumaya sa isang sitwasyon kasi sinasabi dito is try another path, no? Try try to cooperate or makipagkilala sa mga bagong kaibigan, a new stranger, ganyan. Sa nakita ko dito, i-let go mo yung mga dapat mo i-let go. Kailangan mo na daw na mag-revert, transformation. Kailangan mo daw na mag-start muli, mag-move on, no? Kumbaga, may dapat ka daw na i-end na cycle sa buhay mo kasi sa ngayon nadidelay ka. Don't, wag ka daw, wag ka daw ano to? Wag kang magtiis sa isang sitwasyon na pointless. Ganyan. Kasi it's more on sadness kasi ang nakikita ko sa iyo. Oo, it's more on sadness. Ikaw lang yung nai-stuck. Ganyan. Nala-lack of direction ka kasi. This time daw is kailangan mo na daw na bumitaw o lumaya o mag-action dito o ayusin na yung buhay mo. Kumbaga, it's time to clean. Kasi 2024 is syempre going toward na tayo sa 2025. Kailangan natin mag-cleansing dito para we magnet yung ating 2025. Mamamagnet natin yung kasiyahan. And nandun nga kasi maraming disappointment, try another new path or change a decision, ganyan. O kaya dito yung sitwasyon na may kailangan kang i-let go, i-withdraw, you need to walk away, or mag-retire, no? So, yun. Depende sa iyo yun kung paano mo ayusin yung buhay mo, kung paano ka magre-renew, no? Sa nakita ko dito. May nakikita ako na hindi ko alam kung may nagpapadoktor or may mako-confine, no? Ang nakita ko dito. Or maaring may nawala na rin in the past sa nakita ko dito, no? Kasi we have the coffin din. Ako nakita. Nagkakaroon sa inyo ng self-limiting. Kasi why? Nandito kayo sa sitwasyon mo na urong-sulong ka. Na naghahanap ka, nagsisiyasat ka sa sarili mo, naghahanap ka ng katotohanan, ganyan. Nandun yung sitwasyon na nagiging patient ka kung nasaan ka man ngayon, pero you're sad, mga ganun situation mo. We need to move on na din. Pero it's up to you. Kailangan mo lang siguro lagyan ng effort, no? Put some effort ka and hard work sa mga movement mo this time. So, nakita ko ito. Arigatou namaste, God bless.